So, good morning po ulit mga minamahal ko ka-Bible. Ayan, so ang ating pong daily reflection ay nakaparikil or nakapatungkol sa kung saan ang pagtitiwala. Pagtitiwala, ito ay ang ating value or ang ating katangian as person. Dito ay makikita ang kabutihan ng ating puso kapag ang pagtitiwalang ibinigay natin sa ating kapwa ay magbibigay sa atin tungo sa landas na kabutihan. Ang pagtitiwala ay dito rin natin makikita, mapapahalagahan. Kaya minsan nasisira ang ating mga tiwala or nagkakaroon tayo ng trustworthy or trust issue kapag ang ating tiwala ay nasira ng iba. Ipinagkaloob natin sa kanila ang ating pagtitiwala, ngunit ito ay ipinagsawang bahala lamang or ipinagbaling wala lamang or binigo na lamang tayo. Bagkus, wag sana tayong matakot, wag sana tayong mangamba na magbigay ulit ng pagtitiwala sa iba. Give them a second chance to your trust. Kailangan magtiwala tayong muli kung yung taong yun ay sinira ang iyong tiwala, yung isa naman ay hindi nasisirain ng iyong tiwala. So kailangan wag tayong matakot, wag tayong mangamba na ibigay muli ang ating pagtitiwala. Para naman sa atin na nagbibigay ng tiwala sa iba or binigyan tayo ng oportunidad na pagkatiwalaan ng iba, sana wag nating sisirain ang tiwalang ibinigay sa atin, sapagkat kung nasira natin ang tiwalang ibinigay sa atin, ay mahihirapan tayo na pagkatiwalaan muli ng iba. Mahihirapan tayo sa ganyang sitwasyon na pagkatiwalaan nila sa alinmang bagay, sa alinmang pagkakataon na nasa kanila. So kapag pinagkatiwalaan tayo sa bagay man yan or sa kahit anumang bagay na material, or sa tao man yan, pinagbantay man tayo ng ari-arian or sa kahit anong alinman, sana wag nating pabayaan na masira ang kanilang tiwala sa atin. Kapag ito ay nasira na or nasira na natin, mahihirapan na tayo na ibalik yung tiwalang dati nang ibinigay sa atin na sinira lang natin. Sana wag nating sirain ang pagtitiwalang ipinagkakaloob ng iba sa atin. At ang ikalawa naman ay ang pahalagahan ang tiwalang ibigay sa atin ng ibang tao. Tulad ng sinabi ko, kailangan ang tiwala ay wag nating sisirain, sapagkat kapag sinira natin ay mahirapan na tayong ibalik ang dating pagtitiwalang ipinagkaloob sa atin ng ibang tao. Ngunit kailangan at bagkus nating pahalagaan ang pagtitiwalang ibinigay sa atin, sapagkat hindi naman lahat ng tao ay pwedeng magtiwala sa ibang tao. Hindi lahat ng tao nabibiyayaan o ipinagkakaloob ang pagtitiwalang iyon. So kailangan, imbis na sirain, pahalagaan na lang natin kung ano ang pinagkatiwala sa atin. Pahalagan natin yung tiwalang ipinagkaloob sa atin ng ibang tao upang sa kahit anumang panahon, tayo pa rin ay pagkakatiwalaan, sapagkat hindi natin nasira yung unang ibinagay o ipinagkaloob sa atin na pagtitiwala. At ang ikatlo naman ay ang magtiwala ka sa sarili mong kakayahan at magtiwala ka na kaya mo lahat. Minsan nadadoubt tayo or minsan nade-depress tayo sapagkat hindi tayo nagtitiwala sa ating mga sariling kakayahan. Minsan kaya mo na pala, malapit ka na pala, ngunit nawalan ka ng tiwala sa iyong sarili dahil sa sinabi ng iba. Kaya yon, na-doubt ka at ngayon ay na-depress ka. So mga minamahal ko ka-Bible, ang hamon sa atin ng ating daily reflection ngayon, magtiwala ka sa iyong sarili na kaya mo lahat na lampasan ang iyong pagsubok, ang iyong mga problema sa buhay. Kayang-kaya mong lampasan yan sapagkat nariyan si Kristo na aalalay sa iyo sa kahit anumang oras, sa kahit anumang panahon, sa kahit anumang araw, buwan, linggo, taon, ay nariyan lamang siya sa iyong tabi. Tumawag ka lamang sa Kanya
at siya ay darating upang tulungan at alalayan ka. Ngunit, kailangan mo pa rin magtiwala sa iyong sariling kakayahan. Kailangan tiwala ka sa iyong mga gagawin na pasya, mga desisyon sa buhay na magbibigay sa iyo ng liwanag upang makaya mong lampasan ang iyong mga problema. So mga minamahal kong ka-Bible, kailangan tiwala sa ating mga sarili ang kailangan, tiwala na kakayanin ang lahat, tiwala na kakayanin mo basta't nandyan si Kristo. So, ang pagtitiwala sa ating mga sarili, aangkin natin lahat na napakahirap yan. Napakahirap na pagkatiwalaan ng sarili sapagkat kung minsan ay dinadoubt ka na nga ng iba or dinidiin ka ng iba sa iyong kamalian. Tinitignan ng iba ang iyong pagkakamali. Imbis na tignan nila yung pagiging tama or mga mabuting nagawa mo sa iyong mga karanasan or sa iyong mga ginagawa sa araw-araw mong pamumuhay. Bagkus tinitignan na lamang nila kung ano yung kamalian na nagagawa mo sa araw-araw mong pamumuhay. Minsan, hindi natin kailangan makinig sa salita ng iba. Lalo na kung alam naman natin sa ating mga sarili na nagagawa naman natin tama at mabuti ang lahat ng ating ginagawa sa araw-araw nating pamumuhay, na bagkus may masama man tayong nagagawa sa araw-araw, ngunit tila mas nakakarami naman ang mabuti nating nagagawa sa araw-araw. Kaya mga minamahal ko ka-Bible, sana yung kaninang video natin pagtanggap sa katotohanan, pagtanggap sa ating kamalian. At ngayon naman ay pagtitiwala sa iyong sariling kakayahan. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong talent, ang iyong kakayahan sa kahit anumang pagkakataon, sa kahit anumang panahon. Nariyan at kasama natin ang Panginoon at sana huwag kang matakot magtiwala sa iba. At ang tatlo, huwag sirain ang tiwala ng ibang tao sa iyo na ipinagkaloob nila. At ang ikalawa naman, pahalagahan ang tiwalang ibinigay sa iyo ng iba. At ang ikatlo, matutong magtiwala sa iyong sariling kakayahan na kaya mo lahat. And always remember, kung si Kristo ay nagsakripisyo, marahil tayo man ay magsakripisyo, hindi para sa ating mga sarili, kundi para sa ibang tao. At sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, nariyan at kasama natin ang Panginoon at kung si Kristo. At kaya dalawang kamay ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Ang isa ay para sa ibang tao at ang isa ay para sa atin. Yun lamang po. Have a blessed Monday morning to each and every one. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name.